Kamusta pong muli mga katambay? Magandang araw po. Tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan. At sana po ingatan din po mga katambay, mga kababayan po natin, lalo po yung naapektuhan po ng bagyo mga katambay, lalo po ngayon sa Bicol region po mga katambay. Talagang ingatan nawa po kayo dyan mga katambay at tiis-tiis lang po. At baka naman po may dumating pong tulong na po sa inyo kahit po mabagal po yata sa panahon po ng bagong Pilipinas ang response po lalo po sa pagtugon, lalo-lalo po sa rescue mga katambay. Painggan po natin ang balita at komentuhan po natin mga katambay. Dahil sa ulang ibinuhos ng bagyong Christine sa maghapon, nalubog ang maraming lugar sa Bicol Region, partikular sa Albayat, Camarines Sur. Sa briefing ni Pangulong Bongbong Marcos kasama iba pang ahensya ng gobyerno, sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na 300 barangay sa Camarines Sur o kalahati ng lalawigan ang lubog sa baha base sa status report ng LGU. The problem is that it is not such a strong storm, but the effects are very wide. Kasi kung titignan mo, layo ng Bicol actually doon sa center of the storm. Pero tignan, I've seen the news reports, ang laki ng tubig eh. Marami talagang binagsak na tubig. Sa social media, dumagsangay pilang tulong ng mga residente na gusto magpa-rescue. Ayon sa Pangulo, prioridad silang maabot. Basta kaya at ligtas ang puntahan ng mga air, sea at land assets ng gobyerno. As soon as makapasok kami, we will be doing that, and we are now beginning to marshal our assets, like for example rubber boats hanggang Mindanao. Kukunin na muna namin at dadali namin dito sa area na pangangailangan. Malawak din daw ang nag-eepekto ng bagyo sa mga power lines. Karamihan sila diyang patayan muna ng kuryente para sa kaligtasan ng mga residente. And we are focusing right now on the Bicol region in the Naga City area, Iriga City area, and Sorsogon area. Although there were transmission lines that were affected, we are left with one big transmission line, 230 kV na lang ang kailangan ibalik, and six lines ng 69 kV. 29 ECs are in partial power interruption and 6 ECs are in total power interruption. There are 970,814 affected consumer connections po. Sapat naman daw ang stockpile o imbak na food packs ng DSWD na maaga na raw naipadala sa mga rehiyong daraanan ng bagyo. Sa mga lugar na mahirap abutin, gagamitin ang puwersa ng Armed Forces of the Philippines. Ang Department of National Defense naman nakipag-ugnayan na raw sa Singapore. Maaari ring humingi ng tulong sa mga kapitbahay sa ASEAN tulad ng Indonesia, Malaysia at Brunei para sa paghahatid ng tulong sa mga nasalanta. Pinagagamit ng Pangulo ang mga EDCA sites para rito. They are prepared to provide, number one, from the AFP airlift kasi Ay, mga nako. kalsada hindi pa madaanan. Iba-iba. And number two, they are continuing with the AFP is also continuing to monitor the situation so that we will be able to activate the EDCA sites which were put there specifically for this purpose. Ang DTI naman nagpaalala ng price freeze sa mga pangunahing produkto sa mga lugar na nasa state. Ayan po mga tambay, nakakalungkot ano. Hindi pa malakas na super typhoon yan mga tambay, pero yung pagtugon ng gobyerno, ibang-iba no. Parang kailan lang 6 na taon, di ba? Ito po, humingi rin po ng tulong ang Vice President, dating Vice President. Nanawagan ng Saklolo si former Vice President Leni Robredo para sa mga taga-Naga na lubhang naapektuhan ng malakas na ulan dulot ng bagyong Christine. Sa kanyang social media post, nanawagan si Robredo ng mga pump-boats na magagamit para sa rescue at relief operations sa mga natrap na sa kanilang bubong dahil sa mataas na pagbaha bunga ng malakas na pag-ulan at high tide. Hindi na anya kaya ng truck ang taas ng baha at may kakulangan ng bangka na magagamit dahilan para madelay ang mga isinasagawang rescue operation.
Pinayuhan naman ng RDRRMC Bicol ang mga apektadong mamamayan na humanap muna ng ligtas na lugar dahil nahihirapan na ang kanilang rescuers na tugunan ang mga panawagan ng saklolo sa gitna ng malawakang pagbaha sa rehiyon lalo na sa Camarines Sur, Albay at Naga City. Sa ngayon ay nakataas ang red warning sa malaking bahagi ng Bicol Region. Ibig sabihin inaasahan ang napakalakas na buhos ng ulan na magdudulot ng severe flood. Nakakalungkot po, no? Talagang halos napakalaking porsyento po ng Bicol Region po ang kinain po ng pagbaha, ulan sa malakas na ulan. Hindi pa super typhoon po yan, mga katambay. At nakakalungkot po, no? Yung pagtugon ibang-iba po, di ba? Ibang-iba po ang pagtugon. Ngayon po, hindi po super typhoon pa ang tumama sa atin, mga katambay. Pero kailangan na natin ng rescue sa ibang bansa. Ganun po ba kahina ang ating gobyerno ngayon? Ibang-iba samantalang kay dating Pangulong Duterte, hindi tayo humihingi ng rescue. Di ba napakarami pong kalamidad na dinanas po ng dating Pangulong Duterte, pero napakagaling po ng paghawak niya sa sakuna. Di ba? Talagang organized. Wala pa yung bagyo. Organized na po lahat. Hindi po katulad ngayon. Saka lang po pinag-uusapan, nahandyan na yung bagyo, tapos na. May problema na, saka pa lang po nagmi-meeting. Saka lang po nag-uusap kung ano po gagawin pag-rescue. Ibang-iba po, no? Ibang-iba. Talagang nasa leader eh. Nasa leader po talaga, mga katambay. Talagang doon mo makikita yung nabigyan ka na isang leader ng 6 na taon, katulad ni dating Pangulong Duterte. Yung paano siya humawak, mag-handle ng kalamidad ng bansa. Ibang-iba. Tayo, talagang kailangan natin ng response, tulong ng mga ibang bansa, yung mga kapitbahay natin. Isang bagyo, probinsya, kaya tiis lang po mga kababayan ko sa Bicol, talagang ganun po talaga eh. Dala po ng kalamidad yan, dasal-dasal po, humingi po tayo ng awa sa taas. Talagang hindi rin po natin masisisi ang kalamidad dahil dala po ng ng kalikasan, at syempre po hindi po tayo may gusto rin yan. Kaya lang ang nakakagulat lang po yung namamahala rin po sa ating bansa, ganito lang po ang kanilang pagtugon. At syempre po pwede rin po natin tanungin diyan, lalong-lalo po yung mga congressman nyo dyan, senador nyo dyan, lalong-lalo na yung Bicol Party List, yung 2 tao lang umahawak po, mga katambay, yung 2 tao lang umahawak ng pera ng taong bayan. Sa pangunguna po ni Speaker at ni Saldico, taga Bicol po yan. Kamusta na po ang mga proyekto po nyo dyan? Napakarami rin pong proyekto po dyan. Ang mga congressman, at meron pa pong isang senador po dyan, taga dyan din po, ang Escudero. Di ba? Parte rin po yata ng Bicol, mga katambay. Nasaan po ang mga flood control po? Di ba? Napakarami pong flood control sa buong Pilipinas ang ipinagawa po ng bagong Pilipinas. Ipinagmalaki po yan. Ipinagmalaki po sa zona, mga katambay. Pero, dadalawang bagyo pa lang. Isang Karina at ngayon may bagyo po. At hindi pa super typhoon, mga katambay. Na-disgrasya na po. At talagang pinakita po. Talagang ipinakikita po talaga yata sa taas ng may kapal. Yung mga sinasabing yung nagsisinungaling ka, hindi totoo sinasabi mo, na sinasabi mo na nung zona talagang nakaprepare na ang bansa dahil sa dami ng proyekto ng flood control mo. Pero ngayon pinakita po ng Panginoon na hindi totoo yung flood control mo. Halos ngayon nakita nyo po puro pagbaha. Mga Pilipino ang naapektuhan. Tayong mahihirap ang naapektuhan doon sa mga proyekto nila ngayon, mga katambay, na ipinagmalaki po yata nung zona, mga katambay, di ba? Metro Manila, Luzon, ngayon, nandyan na po. Nasa Bicol naman po. Napakarami rin pong flood control dyan. Saan kaya napunta yung isang damukal na pera na yan? Bilyon-bilyon po yan. Mahigit 1 billion isang araw po ang dyan, mga katambay. Ang gastos ng taong bayan, ng taxpayer. Pero, ayan, nilalamon po tayo ng tubig ngayon.
At yung pagtugon, nakita nyo po, kakarampot. Yung pagtugon, talagang kailangan pa. Nakakaano lang po, no? Yung bang nasanay ka sa isang Rodrigo Roa Duterte kung paano tumugon sa mga ganyang kalamidad, no? Talaga nakikita mo yung mga evacuation center, safe na yung mga tao, naka-ready na, may mga pagkain na dyan, may mga kubol na, may mga tent na, inililikas na nila ng maaga. Likas na. Dahil pinag-aaralan na po nila lahat, pati yung mga sinasabi tatamaan ng baha. Alam po nila yan, yung mga eksperto po natin. Pero ngayon, iba na po ngayon. Kailangan dumating muna ang problema, saka natin susolusyonan. Hindi tayo nakaprepare. Nagtatanong lang po si Kamano, komento ko, walang preparasyon po. Kasi ang isang kalamidad, katulad po ng bagyo, pag-ulan, malayo pa lang po. Nakikita na po yan ang radar natin. Teknolohiya na po ngayon ng ating pag-asa. Bakit po ngayon? Parang wala tayong kapag-asa. Ano po nangyari sa pag-asa natin, sa technology natin? At hindi po tayo nakaprepare. Yata. Di po ba mga katambay? Tapos ganito lang po ang isang ating presidente. Ang presidente natin parang worried, parang hindi alam ang gagawing solusyon. Mga katambay, parang ngayon lang siya naging politiko. Samantalang naging gobernador ito. Naging presidente, naging senador. Pero ganito lang kanyang pag-handle sa isang sakuna na hindi naman major na sinasabing bagyo na napakalakas. Di ba ganito lang? Kasi naranasan na natin yung Karina, ano po pagtugon nila riyan? Di po ba? Napakahirap ng pagtugon na ginawa nila. Puro utay-utay. Paunti-unti ang solusyon. Kala natin babaguhin na nila style nila, di ba? Hindi binago. Kung ano yung style nung kay Karina, ganyan na naman ngayon. Meeting na naman. Nasalanta na mga Pilipino. Nagkaproblema na, saka palang nagmi-meeting. Ngayon, gano'n na naman. Puro release. Puro kukunin kung saan-saan. Tapos, kukuha tayo ng tulong sa ibang bansa. Nahandyan sila. Hihingi tayo ng tulong. Ganon. Ganon na po ba kahina ang ating gobyerno ngayon? Ganon na po ba kahina ang bagong Pilipinas? Sa pagtugon ng problema ng bansa, simpleng bagyo na samantala kay dating Pangulong Duterte, isang damukal na problema na shoulder niya, na handle niya ng mapayapa, na maayos. Kay dating Pangulong Duterte, simple nga lang yung bagyo na yan eh. Pati nga yung bagyo na problema po ng administrasyon ni Pinoy, sinulusyonan niya eh. Siya ang halos nagtapos. Mahigit 80% natapos niya rin sa Yolanda. Di ba? At napakarami po. Meron pa pagputok ng bulgan, lindol, pandemya. Di ba? Pero hindi ganito nangyari sa ating mga kababayan. Di ba? Hindi parang hirap na parang mga basang sisiw. Ang ating mga kababayan, basang sisiw. Di ba? Na kailangan mag-intay ka pa. Intayin nyo kami. Intayin nyo muna makapasok ang gobyerno riyan. Mahupa ang baha. Saka kami tutulong sa inyo. Ganon. Intayin nyo. Intayin nyo muna dumating yung hinihinga namin ng tulong sa ibang bansa. Darating yun nang humihingi na kami ng tulong sa ibang bansa. At yung manggagaling pa sa Mindanao, intayin nyo. Dadali namin dyan lahat ang kailangan na asset. Ganon. Ibang klase. Talaga hindi nakaprepare. Hindi pala sila nakaprepare, mga tambay. Talagang mga tulog. Tulog po yata, mga tambay. Kasi hindi kaya puro party. Hindi kaya mahilig sa party at laging puyat. At hindi na napaghahandaan ang pangangailangan ng taong bayan dahil sa sobrang sarap ng buhay. Ganun po ba? Ay nako. Makabayan. Mga makabayan. Mag-isip-isip na po tayo mga tambay. Kailangan po ng Pilipinas talaga yung tamang leader, mga tambay. Hindi yung nagli-leader-lideran lang. Yung masabi mo lang leader ka. Pero pagdating sa trabaho, kasi may comparison tayo eh.
May comparison na tayo. Naging comparison natin yung Rodrigo Roa Duterte na naglingkod sa atin na 6 na taon. Lalo sa pagdating po na sakuna ng mga ganito, bagyo. Nakita po natin kung paano po niya i-handle ang situation. Ibang-iba. Alam niyo po yun. Ang hindi lang po nakakita na sinasabi ni Kamanong, yung mga may takip ang mata. Nakabusal ang bibig. Diba? Yung nalalagyan yata. Siyempre, nalalagyan ka, nababayaran ka. Alangang sabihin mo yung magandang ginawa ni Duterte. Ay, hindi mo sasabihin yun dahil may busal ang bibig mo. Sisiraan mo pa yun. Diba? Nakakalungkot lang. Kaya po mga kababayan ko, tiis-tiis po. Tiis-tiis po. Talagang ganun po ngayon. Dahil nga po, sabi nga po ni Vice President Sara Duterte, di ba? Hindi niya nakikitaan ang presidente na isang leader. Hindi niya nakikitaan ng isang Bongbong Marcos Jr. daw po, ang Pangulo, na hindi Pangulo, mga katambay. Kaya nga po, binigyan niya ng grado, di ba? Sa pagiging Pangulo, ano ang grado ng isang Vice President? Sa Pangulong Marcos Jr., 1. Ayan, nakikita po natin. Pati sa pagtugon ng problema, simple at hindi super typhoon na bagyo, ganyan po. Akala natin na bago na style. Kasi akala natin, naging aral na sa kanila yung nangyari po kay Karina. Hindi po pala. Nasundan pa. At baka masundan pa po na masundan yan, mga katambay. Dahil parang ganyan lang po eh. Yan lang po ang kakayahan nila eh. Ganyan lang po ang kaya nilang gawin. Huwag na po tayong umasa. Huwag na tayong mag-expect. Mahirap mag-expect. Lalo kung hindi mo naman makikita sa kanila. Di ba? Taste na lang. Mag-taste lang po tayo. May pag-asa pa. Mabilis lang naman po ang panahon. Ingat-ingat po mga kababayan ko sa Bicol. Ingat po kayo. Samahan po natin ng maraming dasal. At dasal din po ni Kamanong ang kaligtasan po nyo mga kababayan ko sa Bicol. Dalangin po ng aking sambahayan. Ang buo ko pong sambahayan. Ingatan nawa po at may pag-asa pong darating pa sa atin. Muli po, maraming salamat po mga katambay. Si Kamanong po, lalo po sa YouTube at TikTok, ang ating maliit na channel. Maraming salamat din po sa mga nagla-like, share, and comment. At siyempre po, magsusubscribe. Maraming salamat po. Isamahan po natin at isama po natin sa ating mga dasal ang kaligtasan po ng ating mga kababayan, lalo po sa Bicol at sa mga dadaanan pa ng bagyo mga katambay. Ingatan nawa po tayong lahat mga kababayan. Sa muli po, paalam. Bye-bye.